Magandang gabi sa inyo lahat. Ito nga pala si Rich Isatoagan at ating tatalakayin ang gender timeline. At ano nga ba ang gender timeline? Dito pinapakita o dinodokumenta kung ano ang gampanin ng mga ng ating ng mga babae at lalaki sa kanilang karapatan at kung paano pinaperceive ng society ang kanilang gampanin na ng mga lalaki at babae. At dito din kinukumpara ah, kung ano ang responsibilidad ng both genders sa different eras like pre-colonial, colonial, at modern periods, present, and so on and so forth. At sa sa unang era naman ang ancient and pre-modern era. So, sa sinaunang Greece, ang patriarchal ang lipunan, limitado ang karapatan ng kababaihan at kadalasan nasa bahay lamang. At dito, pinapatira lamang ang mga babae sa kanilang bahay para gawin ang mga dapat gawin ng babae katulad ng paglilinis, pagluluto, pag-aalaga ng mga bata at kung ano pa man. Tapos ang sa lalaki naman ay sa kababaihan din ang is limitado lang ang kanilang pagkuha ng mga profesyon at pero sa lalaki naman ay makakakuha sila ng mga profesyon na mas malawak pa kaysa sa babae. At sa maagang early Christian period, 1st to 4th century, may ilang babaeng nagiging kilala bilang santo at scholar, pero nanatiling mga lalaki ang may kapangyarihan sa simbahan. So, nag-dominate ang lalaki sa sa lipunan dahil sila lamang ang may karapatan sa na sila lang ang nanatiling may karapatan na magdomina sa ating lipunan at sa simbahan. Dito din ay mas limitado lang din ang makukuha na profesyon ng mga babae katulad ng sa sinaunang Greece. Ang halimbawa naman nito ay si San Macrina, isang babaeng scholar at pinuno ng monasteryo. At sa medieval period naman, 5th century to 15th century, karaniwang tungkulin ng kababaihan ay sa bahay lamang, pag-aasawa at buhay relihiyon or religious life. Kaunti lamang ang may access sa edukasyon. Dito naman ay halos ng mga kababaihan ay walang access, walang hindi makakapag-aral para makakakuha ng edukasyon at makakuha ng sapat na trabaho. At sa bahay lang ang kanilang pangunahing trabaho ay sa bahay din at pag-asawa at sa simbahan. Ang isang halimbawa naman nito ay ang Hildegard of Bingen, isang madre, manunulat, kompositor na naging respetadong intelektual. At sa 17th and 18th century naman, tumaas ang bilang ng mga babaeng marunong bumasa at sumulat, lalo na sa mga aristokrata. Limitado pa rin ang karapatan sa ilalim ng batas na pag-asawa. So dito na meron na silang kaunting kapangyarihan para magbasa at magsulat. Pero limitado pa rin ang kanilang karapatan
karapatan kaysa sa mga lalaki. At ang halimbawa naman nito ay si Mary Wollstonecraft. Sumulat ng Vindication of the Rights of Women na nagtaguyod sa edukasyon para sa kababaihan. At dito naman tayo sa modern era and fight for equality era. Sa 19th century, first wave of feminism. Nagsimulang malawak ang kampanya para sa legal na karapatan ng babae, lalo na ang karapatang bumoto. Dito isinusulong ng mga kababaihan ang kanilang karapatan lalo na sa pagboto ng mga politiko. At ang halimbawa naman nito ay ang Seneca Falls Convention 1848. Unang malaking pulong sa karapatan ng kababaihan. At ang early mid 20th century or suffrage and world wars. Maraming bansa ang nagbibigay ng karapatang bumoto sa mga kababaihan. Sa World War II, pumasok ang maraming babae sa trabaho at industriya. Nito na may karapatan ng mga babae na pumasok sa mga trabaho sa katulad ng sa industriya. At ang halimbawa naman nito ay ang 19th Amendment 1920, nagbibigay ng kababaihang Amerikano ng karapatang bumoto. Dito na binigyan na sila ng karapatang bumoto kat di kaparehan nung sa 17th and 18th century. At sa 19th century, ito ay isinusulong pa lamang na para meron silang karapatang bumoto. At sa early mid 20th century naman, dito na naisabatas na dito na nagbigyan ng karapatan ng mga babaeng Amerikano na bumoto. At ang Rosita Riveter, simbolo ng kababaihan sa paggawa noong World War II. Sa mid-late 20th century, second wave of feminism. Lumawak ang pakikibaka para sa mga pagkakapantay-pantay, equal pay, reproductive rights, at ang pagbasag ng diskriminasyon. Dito na nila isinusulong ang equal pay, dito na isinusulong ang pagkakapantay-pantay, equal pay, equal reproductive rights, at pagbasag sa diskriminasyon. At ang halimbawa naman nito ay ang Equal Pay Act 1963 laban sa hindi pantay na sahod. At ang Roe v. Wade nagbigay ng legal na protection sa reproductive rights ng mga kababaihan. Binigyan ng karapatan ang mga babae sa kanilang reproductive system para ng ari at ang sa babae naman. At ang UN International Women's Year 1975, ang pandaigdigan action para sa mga kababaihan. As a contemporary year naman, contemporary era, late 20th century to present. 1990s and 2000. Mas namulat ang mundo sa issue ng gender norms at karahasan laban sa kababaihan. Mas kinilala ang mga ambag ng kababaihan sa lipunan. Dito mo na mas malawak ng nare-recognize ng buong mundo ang ambag ng babae sa lahat ng kanilang nagawa na may dulot naman sa ating mundo. At ang example naman ito ay ang UN Declaration on the Elimination of Violence Against Women.
and the 21st century at mas malawak na pag-unawa sa gender identity. Halimbawa, transgender and non-binary. Patuloy ang laban sa pay gap, domestic violence, at diskriminasyon. At ang mga halimbawa naman nito ay ang mga bansa na nagbibigay ng non-binary gender options sa ID. Dito na ang karapatan ng mga LGBTQ na pumili ng ng ibang gender. Ng ibang gender, di lamang limitado sa babae at lalaki sa kanilang ID. Sa #MeToo Movement 2017, naglantad ng malawakang harassment at abuso. Yun lamang at maraming salamat.